Troublemaker, panggulo, panimula o punot dulo ng gulo, mga kapatid. Yan ang tawag sa atin ng China. No, dahil nga sa pagtatawag natin ng iba't ibang mga bansa na makakasama nating magsagawa ng exercises dito sa West Philippine Sea. Ang sabi rito mga tol, no, sa report na ating panonoorin mula rito sa Times of India, eto mga tol, sa title mga kapatid, maiinis ka eh. US ally sweats, pinagpapawisan daw mga tol, as China issues chilling warning, no? Don't repeat your mistakes or, basahin natin yung report mga tol Sabi rito, China's Defense Ministry has warned the Philippines of serious consequences, no? Seryosong consequences mga tol, following a heated encounter near the disputed Second Thomas Shoal in the South China Sea. Spokesperson Colonel Zhang Xiaogang reaffirmed Beijing's claim accusing Manila of provocations and courting external forces, mga tol, ay nagdadala ng external forces through its joint exercises o exercise ALON, kasama natin yung Australia, with Australia, attended by observers from the US, Canada, and Japan. Beijing condemned Manila as a troublemaker, mga kapatid, no? Tayo daw mga tol ang troublemaker, citing repeated confrontations at sea involving water cannons, ramming, and dangerous maneuvers by Chinese vessels. The Philippines reported over 24 Chinese ships in the region, heightening tensions in an already volatile maritime flashpoint. Well, para mas makuha natin ang buong detalye, panoorin natin itong video na to, at syempre bilang mga Pilipino mga tol, magbibigay tayo ng reaction, no? Sino ba ang totoong troublemaker? Sino ba ang totoong gumagawa o ugat ng kaguluhan dito sa West Philippine Sea? No, samahan ninyo ako mga kapatid. Bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. War clouds loom in the Pacific as China clashes with US ally, which is tayo yun. Tayo yung US ally dahil meron tayong MDT sa kanila at saka kaalyado naman talaga natin ng US. Ang nakakabanas ng mga tol, troublemaker daw tayo eh. Ano, China warns Philippines of consequences in sea fights. No? Seryosong pwedeng maging kahinatnan. Beijing slams troublemaker. Ito yung nakakabuiset mga tol. Yung tawagin tayong troublemaker. Biruin mo mga tol sa lahat ng pagkakataon na nagkakaroon ng tensyon dito sa West Philippine Sea, never tayong nag-start. Never mga kapatid. Number one, dahil ito ay ating soberanya. Yan ay tinuturing nating exclusive economic zone, which is hindi naman natin inimbento dahil yon ay based sa UNCLOS. At yan ay kinatigan ng Court of Arbitration, Permanent Court of Arbitration. Nanalo nga tayo meron nga tayong 2016 Arbitral Award di ba? Which is hindi nirerespeto at hindi kinikilala ng China. Ngayon, kung ang pagbabasehan natin international law, sa loob ng exclusive economic zone natin, pinapasok tayo ng mga outsider, wina-water cannon tayo, hinahabol tayo mga tol, yung ating mga ginagawang paglalayag ay iniistorbo nila. Ang tanong, sino doon ang troublemaker? Siguro hindi mo na kailangan mag-isip pa ng malalim o kaya hindi mo na siguro kailangan pag-graduate ng napakataas na degree para maunawaan mo. Ikaw yung dumayo dun sa bakuran ng iba, ikaw ang nanghabol, ikaw ang nanggulo, pwede mo bang sabihing troublemaker tong mga to hinahabol ko sila Kalokohan di ba? Kaya tayo nagre-reaction nito mga tol para
kumbaga labanan natin yung propagandang ipinapakalat ng China. At saka syempre para marami tayong mga kababayan nang magising sa katotohanan kasi sad to say mga tol, meron pa rin tayong hindi man majority no, pero marami pa rin ng 15%. Biruin mo kung meron tayong 100 million populasyon na, ano lang, isarado na nating 100 million para mas madaling makuha. Kasi alam ko 110, 100 plus million tayo. Pero sa 100 million na lang, kung 85% ng mga Pilipino ang walang tiwala sa China, ibig sabihin 85 million yon, 15 million pa rin mga tol ang naniniwala sa propaganda nila. O, di ba napakarami pa rin nun kung susumahin. Di ba? Kaya ito, ginagawa natin, nagre-reaction tayo para at least itong mga naaabot ng ating programa, naiintindihan ninyo kung paano tayo nagiging troublemaker sa pananaw nila. Diba? Ito sabi, China's Defense Ministry warned the Philippines of the consequences after recent encounter. No, winarningan tayo mga tol, binalaan tayo ng China mula sa kanilang Defense Ministry. Colonel Zhang Zhaogang reaffirmed Beijing's claim over Second Thomas Shoal on Thursday. Ito yung sabi. We solemnly warn the Philippine side not to persist in its misguided actions and repeat its mistake. Misguided daw mga tol. Misguided. No? Ay, naku po. Grabe, kita mo kakahabol na nakakahabol sa atin. Nagkabanggaan sila, Hindi nila matanggap yan. Tayo sinisisi, mga tol. It must immediately cease its infringing provocations and inflammatory propaganda. Tayo na ngayon may propaganda mga tol. Binaliktad na ulit nila. Otherwise, it will bear all consequences. Sabing ganon, dapat daw mga tol ihinto na natin yung ginagawa nating mga propaganda at provocation. Dahil kung hindi daw, mga kapatid, tatamuhin daw natin yung mga kahihinatnan, mga hindi magandang kahihinatnan. Di wow. Hindi talaga nitong mga Chekwa na to Xiang condemned exercise Alon. A joint amphibious drill hosted by Manila and Australia. Wala daw tayong karapatan mga tol magsagawa ng mga ganitong klaseng exercises. Sila lang. Sila lang daw mga tol ang may karapatan magsagawa ng mga ganyan. Kasi diba nakikipag-exercise nga sila sa Russia, nagsasagawa sila ng mga military drill nila, nagsasagawa sila ng mga pumapasok pa ngayong eroplano nila sa airspace ng Japan diba? Yung mga barko nila naglalayag diba? So sila pwede, tayo bawal. Propaganda. Well, wala naman din naniniwala sa China di pagtripan na lang natin yung mga sinasabi nila. The drill included observers from the United States, Canada, and Japan last week. So eto, para sa kanila, bawal to. Para sa kanila, mali to. Etong mga joint maritime exercises na yan. Yung pakikipag-alyansa ng iba't ibang mga bansa at nagsasani puwersa, bawal yan sa paningin nila. Sila lang ang pwede. Sila lang daw ang mabait Sila lang ang mabuti. Zhang accused Manila of courting external forces and destabilizing the entire region. My goodness. West Philippines silang ang pinag-uusapan natin. Entire region na agad ang sinasabi nila. Di ba dapat sa kanila yung bumabanda? Kasi ang gusto nilang angkinin yung kabuuan ng South China Sea Tayo, West Philippines silang ang inaano natin Di ba? Sila nga ang gustong kumuha ng kabuuan ng karagatan Nasabihan nata nila yung sarili nila He criticized the Philippines for playing the facts, borrowing the tiger's might. Nangihiram lang daw tayo ng lakas, mga tol. He criticized the Philippines for playing the facts, borrowing the tiger's might. Sabing ganon. Well, somehow, medyo totoo, mga tol. Kasi kung tayo lang,
one-on-one, Pilipinas versus China, talagang facts lang tayo mga tol. Kaya nga tayo nakikipag-alyansa sa mga malalaking bansa para meron tayong mailagay na deterrence laban sa kanila Kasi ang tigre, mga tol, na sinasabi nila rito pinagheheraman natin ng puwersa, hindi rin naman nila kaya. Hindi naman sila makapalag. Kaya nga napansin ng ating AFP kapag tayo naglalayag sa karagatan at may kasama tayong mga malalakas na bansa, hindi makalapit ang China. Diba? Kahit pa paano tama naman yung sinasabi. Ito yung sundalong kanin ng China. The Philippines has repeatedly co-opted influence from outside powers to make waves in this area, sabing ganon. Pasahin na lang natin yung sinasabi niya kasi hindi rin naman natin maiintindihan tong Chekwan to In an attempt to play the game of riding on someone else's power, Kala nyo ba maapektuhan kami sa ganyan? Alam namin yun. Alam namin yun. In an attempt to play the game of riding on someone else's power. Oo, alam namin yun. Wala kaming submarine, wala kaming aircraft carrier, wala kaming mga supersonic missile na mga moderno. Hindi, meron tayo BrahMos missile. Pero talagang, alam mo yun, nanghihingi tayo ng tulong talaga sa ibang bansa. Its act have jeopardized regional security and stability. Facts have proven time and again that the Philippines is the breaker of peace. Wow, tayo daw mga tol ang sumisira ng kapayapaan. Sabi gano'n, no? Facts have proven. Yung pinatunayan daw natin ng katotohanan. Time and again, no? That the Philippines, ang Pilipinas daw mga tol, ang sumisira sa kapayapaan. The troublemaker in the South China Sea. Well, karapatan nilang sabihin kung ano yung gusto nilang sabihin. Pero etong katotohanan, wala nang naniniwala sa inyo, mga loko kayo. Wala nang bansa naniniwala sa inyo, niloloko nyo na nga lang sarili ninyo, kayo na lang ang naniniwala At the same time, some external countries have instigated and supported the Philippines. Kasi kami yung nasa tama, kaya nila kami sinusuportahan. Kahit ang international law, sinusuportahan kami. Kayo, hindi na nga kayo kinikilala ng international law, yung sarili ninyong pirma sa UNCLOS, hindi nyo pa kinikilala. O diba, sino ngayon ang loko-loko? Pumirma kayo tapos ayaw nyo kilalanin yung convention, yung kasunduan. Endorsing reckless behavior and harming the interest of regional countries. Wow. O diba? Nakakatawa diba? Sabayan na lang natin mga tol. Sabayan na lang natin yung claim nila. Philippines said over 2,000 Chinese Coast Guard and paramilitary ships were in the region. Diba? 1982 UNCLOS mga tol. 1982 UNCLOS. Kasama ang China sa pumirma dun sa kasunduan na yon. Diba? UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Bawat bansa meron tayong tig 200 nautical miles exclusive economic zone. No, kasama ang China mga tol sa nakapirma diyan, signatory state sila. O tignan nyo, lagpas-lagpas na sila sa 200 nautical miles nila. Umabot na nga sila sa atin O di ba? O ngayon, sino ang gumagawa ng kaguluhan? Sino ang sumisira ng kapayapaan? Di ba? Kakahabol nila ng kakahabol sa atin, Bumangga sila sa sarili nilang barko China Coast Guard accused Philippines rigged hold boats of dangerous unprofessional approaches. My goodness. Sabayan na lang natin mga tol. Karapatan naman nila magsalita ng ganyan. Problema, naniniwala sila sa sarili nilang kasinungalingan Between 2023 and mid-2024, Chinese ships routinely block Philippine resupply missions. Ayan alam na alam din itong nagbabalita Wala 2023 matapos mga tol nung kapanahunan ni Duterte.
mo, hinaharang daw ng Chinese ships yung mga resupply missions natin. Tactics included water cannons, ramming, and close-range maneuvering against Philippine vessel. O, yan, tama rin yan. Eto ba yung hindi na sumisira ng kapayapaan, yung nangwa-water cannon, nang babangga, ramming, and close-range maneuvering against Philippine vessel? Sila ba yung nagpapanatili ng kapayapaan para sabihin nilang tayo daw ang sumisira ng peace and stability? Kaya pag naniwala ka dun sa mga propaganda nila, napakalaki mong engot talaga. June 2024, confrontation left several Philippine personnel injured at Second Thomas Shoal. Mga tol, June 2024, yun yung panahon na may naputulan ng daliri isa sa mga sundalo natin. Left several Philippine personnel injured at Second Thomas Shoal. Meron silang sinaktan sa atin. O ngayon, tayo pa rin ba ang promotor ng gulo? Mapanakit tong mga to eh. Hintayin nyo lang lumakas ang Pilipinas. Hintayin nyo lang. Kailangan lang muna kasi talaga mawala yung mga korap. Pero parang malabo atang mawala yung mga korap sa Pilipinas, ano? Grabe, tindi ng korupsyon dito sa Pilipinas. Napakatindi ng korupsyon. Parang yun yung mga masasarap ibitay, yung mga korap. Afterward, Manila and Beijing agreed supply runs could continue without construction materials. Alright mga kapatid, kailangan talaga munang lumakas ang Pilipinas bago tayo makipagsabayan sa kanila ng sarili nating puwersa. Sa ngayon, kailangan talaga natin ng mga kasamang mga advanced na mga bansa, mga malalaking bansa tulad ng mga nabanggit, Australia, Canada, Japan, US, kasi natututo yung ating mga sundalo sa interoperability, syempre yung pakikipag-ugnayan natin sa kanila. Natututo yung ating mga sundalo sa paggamit ng mga modern weapon, assets, mga ganon. Kasi balang araw, gusto nating bumili ng mga ganon, so at least natututunan na natin yon. Pero para sa China, mga tol, hindi daw pwede yon, masama daw yon, di ba? Sila lang ang pwedeng gumawa nun kasi ginagawa nila yung sa Russia. Nakikipag-ugnayan din sila doon, mga tol. Nagkakaroon sila ng mga joint military exercises with Russia. Sila pwede, tayo hindi. Kalokohan, di ba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.